But based on your experience, over ilang years mo na ba ginagawa itong Localpedia? Since pandemic, no? 2021, 5 years na po. Yes, Mm. 5 years. Mm. Full time. I know. So sa Yeah. 5 years na yon, nakita mo ba yung growth sa interest ng mga kababayan natin tungkol dito sa Yeah. In all fairness naman, yeah, sa ating mga sa ating when it comes to food heritage, meron na din namang wave of interest kasi of course that's part of my job is of course creating content. I post my content publicly and at the same time marami rin tayong mga ambassadors, local ambassadors of their own culture, yung mga vloggers, yung pinipictura at bina-vlog nila yung mga sarili nilang pagkain. Talagang slowly but surely talagang mas lalo nagkakaroon na ng exposure yung ating mga once na hindi masyado napapansin ng mga produkto or parts ng ating kultura. Meron ng exposure online. And thanks to again to many locals na hindi naman empleyado ng gobyerno, 'di ba? Na sila mismo yung nagcha-champion na ng kanilang kultura. Kasi minsan iba marami akong mga nakausap na parang there's a time na pumunta ako sa isang community tapos tuwang-tuwa sila kasi ba't daw ako tuwang-tuwa na sa ginagawa nila, like kunya yung mga tinatanim nilang halaman, na doon nila na-realize, special pala yung kanilang ginagawa. Special pala yung craft nila. Then doon din sila mag-isip, okay, mas doon na nabuboost yung kanilang yung kanilang moral at doon yung I think doon yung nagsa-spark din na champion na rin nila yung sarili nilang kultura. And I hope with the help of social media and the broadening access sa internet sa iba't ibang sulok ng bansa, mas ma-encourage at ma-motivate pa mismo yung mga tao from these communities to feature yung unique sa kanilang mga komunidad para mag-create ng attention at interest, no? Feeling ko nga halimbawa sa buong Pilipinas, ang Pilipinas kasing laki lang ng LA, 'di ba? Ng Los Angeles. Pero yung mga Pilipino, ang Los Angeles naikot na. Maraming Pilipino nakaikot sa buong Los Angeles, pero ilang Pilipino na ba ang nakaikot sa buong Pilipinas? I doubt, no? Tama po. North to south. Kasi Sabi ko nga, napakahirap ng transportation. We have more than 7,000 islands. We have more than over 100 ethno-linguistic groups with different food cultures. Pero ang tingin ng maraming tao, isang monolith culture lang tayo na they don't see the nuances when it comes to our culture, food culture pa kaya. Sana nga, tama po kayo na sana. Minsan sabi ko, marami akong nakikita na they really enjoy going outside the country, Vietnam, mga Sapa Vietnam. Sabi ko, sana ganun din yung gawin sa Pilipinas, no, na sana explore din nila, but at the same time, you cannot blame them. I mean, pamasahe pa lang. Ako lagi ako nag-airplane, Diyos ko, ang sakit sa sa bulsa talaga ang mag-travel. Privilege po talaga ang umikot ng Pilipinas. Hindi siya mura. At saka yung domestic flight natin, di ba, minsan mas mahal pa kaysa sa international flight papuntang Hong Kong, papuntang even Japan. Yes, diba? yes. Kaya tayo napunta sa Vietnam Mas mura pa yung trip sa Vietnam. Minsan, gustong maglibot ng mga bata, o pinaplano na yung pumunta ng Palawan. Pag kinumpara mo, mas mahal po mong pumunta ng Palawan kaysa pumunta ng Da Nang. Kasi diretsong flight na yun Paglabas mo, andun na. Diba? And that's just the tip of... That's just the tip of the iceberg po. Like for example, the yung cost of transportation, pa lang yan, dulo pa lang yan. When you go on ground, hindi efficient. I think I have the authority to actually say this because I've been to almost different parts of the Philippines. But when you go on ground, hindi rin equip yung mga tao, let's say the offices. Magsasabi, ano meron dito sa community niyo, ano po meron dito sa municipality? Sometimes they're so unaware, di nila alam kung ano meron sila. Tapos ako na lang magsasabi, di ba meron kayong ganito, ganyan? Di ba nandito yung oo nga po. Imagine, even the directory of our food or where what we can get or what places we can hindi masyad systematic, di ba? Scattered, minsan absent, minsan nga I don't know. Sabi ko nga dati may pinuntahan akong office, tourism office. Meron pa ba kayong mga
I know that answer, pero meron po ba kayong mga heritage dito, places, heritage food? Sabi, ay sir, wala kaming ganyan eh. Tapos tinuro ko yung picture ng mga tawag dito, sugar mill nila na nasa wall nila. Hindi pa po ba artisanal yan? Hindi po ba mga traditional sugar mill po yan? Oo nga po. Sige, puntahan po natin. So imagine even the standardization of the skills for tourism pa lang ito. Hindi na nila maayos-ayos, 'di ba? There's something wrong with our tourism pa lang. And then Yeah. there's also agriculture, 'di Yes. ba? Oo. Ay nako. Lalo na nung na-devolve yung function na yan, and supposedly ang inaasahan natin, each local government will develop yung skills nila locally to be able to compete, improve yung kanilang agriculture, improve yung kanilang tourism, pero parang hindi natin yung nakita eh. Iniisip ko nga rin kung ano ba talaga yung gap. Nagkukulang ba tayo ng kasi parang iisip ko, okay, importante na na-maintain nila yung autonomy nila, but I think it's still important for national government to set the standard and to provide guidance and technical assistance so that local governments will be able to develop that capacity. Diba? Yes. Ang tingin mo doon, Prof. Dan? Malaking trabaho na naman yan. I mean, sa buong Pilipinas, yung buong Pilipinas ay isang malaking trabaho. Na ang problema mo, hindi yan maaayos kung hindi alam ng mga politiko kung ano yung gagawin at kung ano yung mga dapat i-prioritize, no? Magkakaroon tayo ng mga cabinet members na nalalagay sa posisyon nang hindi naman yun yung technical capacity para isulong talaga at bigyan ng suporta yung sektor na to dahil ang posisyon sa gobyerno ay token. Diba? Yeah, This is really so frustrating diba? Yung From national to development local level. Yes. Yung recent development sa Secretary ng Tourism, di ba? That's one problem. Ang criticism sa kanya is she's tourism is promoting never herself, her not the expertise country. because she's a governor, diba? And now she was removed as Secretary of Tourism, ginawa namang Secretary for Sustainable something. Communities, di ba? Diba? I mean, we have a pool of experts. We have pool who are equipped with the right skill. Bakit na naman nailagay yan? Bakit na-recycle na natin tong mga naatanggal na nga, di ba? Napatunayan na nga na ineffective. Ilipat na naman sa isang posisyon na di naman parang palpalubag loob pa lang ata. Dagdag gastos lang yun sa gobyerno kasi kapag advisor for something ka, ang position mo mala cabinet level, so you get a set of people to support you, meron kang sweldo ng cabinet level, pero yung dagdag silbi mo dun sa sektor na pinag-appointan, hindi natin alam kung meron nga ba. So, dapat kaya na yan ng secretary. Oo eh. At saka I mean, if you're talking of sustainable communities, it cuts across agencies. So you cannot have an advisor focusing on that. Kapag sustainable communities pinag-usapan mo, may aspeto ng climate, may aspeto ng local development, sustainable use of land, environment. Nandun lahat yun eh. Hindi mo siya pwedeng pag-chapsuy-chapsuyin. Ang problema sa gobyerno natin, chapsuy-chapsuy. Example, kung i-develop mo tong tourism and access to food heritage, ang kailangan pinaprioritize, no? Pagpasensyahan nyo na kasi ganito tingin ng maraming troll dito sa comment section, bobong discussion to. Pero diba? And yet they're still there. Pero ang punto kasi dito, like for example, if you're going to promote food heritage and local tourism, di ba dapat na-align dyan yung mga priority infrastructure projects natin? And at the same time, kapag dinesign mo yung mga infrastructure projects na yan, na-factor in mo na yung infrastructure projects na yan resilient sa climate change, sa impact ng climate. Ibig sabihin, na-factor in mo na kung yan ay laging binabaha, ay hindi ka maglalagay ng kalsada sa lugar na laging binabaha. Diba? All of these things, they are connected. Anong nangyari dun sa bilyon-bilyong piso, trilyon na ginastos ng gobyerno in terms of infra? They're not aligned with any economic development agenda. The only thing that's driving government spending on infrastructure is the interest of local politicians. Saan malalagay yung mukha nila? Diba? Saan sila pinakamalaking kikita dahil sa kaibigan nilang contractor?
not so much on, uy, ano yung pinakamaganda dito para maayos natin yung supply chain, para itong mga ganitong produkto makarating sa market at the lowest cost possible para naman lumaki yung margin ng mga magsasaka at kumita sila. And these things will not happen unless we have a leader na naiintindihan ito. Palagay nyo ba yung mga leaders natin? Plural yun ha. Naiintindihan ito. Diba? Sherwin. Biglang binasa kay Sherwin. Ay, nako, I share your grabe. frustration. Oh my God, sa lahat ng ahensya, alam mo, mahal ko ang Pilipinas, yun na lang masasabi ko. I mean, kahit ang hirap-hirap, sabi ko nga, paano kung wala na lang mga critical voices sa gobyerno, di ba? Paano na lang yung mga may malasakit? Kunwari sabi niyo, umalis ka na lang dyan sa Pilipinas. Ano na mangyayari sa bansa natin? Di ba? Kaya patuloy lang. Madaling solusyon yan nakaka-tempt nga na iwan ng Pilipinas kasi yung daming matalinong trolls dito sa comment section akala mo solve nila yung problema ng Pilipinas.